Binigyang diin ni Pangulong Aquino ang kahalagahan ng kooperasyon ng member economies ng APEC para matiyak ang pag-unlad na ramdam maging ng mga simpleng mamamayan. Balita hatid ni Cara David. Sunod-sunod na dumating ang mga lider ng member economies sa PICC para sa dialogue ng APEC economic leaders at ng APEC Business Advisory Council. Pero hindi kasama si US President Barack Obama sa mga lider na dumalo sa plenary session. Ayon sa DFA, dumalo kasi si Obama sa isa pang malaking pulong na hindi na idinetalye. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Noynoy Aquino ang kahalagahan ng kooperasyon ng member economies. Dapat daw isaalang-alang ang kapakanan ng lahat ng sektor, lalo na ang maliliit na negosyo para maabot ang inclusive growth. We are all challenged to look at trends that may cause disruption so that we can act with resilience and craft a response with inclusivity at its core, ensuring no one is left behind. Magkatabi sa plenary session ng Pangulo at si Chinese President Xi Jinping. Ayon sa organizing committee, nakaugalian ng magkatabi ang host ng nakaraang taon at ang kasalukuyang host. Saglit pa nga raw nagkausap ang dalawang Pangulo ayon sa Malacanang. Sa kanya namang presentation, inisa-isa ni ABAC Chairperson Doris Magsaysayho ang global challenges na kinakaharap ng mundo tulad ng climate change, pagtaas ng urbanisasyon, food security at kakulangan sa manggagawa sa iba't ibang industriya. Naniniwala ang ABAC na para maging patas ang pag-unlad sa rehiyon, dapat bigyang prioridad ang SMEs at services sector. Dapat daw magkaroon ng malayang kalakalan hindi lang sa produkto kundi pati sa mga manggagawa. Greater focus must be put on services sector, the single biggest contributor to employment and output. Most of the barriers to service trade are structural in nature and will require ambitious policy and regulatory reform. Napag-usapan din ang mga nagbabanggaang trade agreement sa loob ng APEC. Trans-Pacific Partnership o TPP ang isinusulong ng Amerika, RCEP o Regional Comprehensive Economic Partnership naman ang binuo ng ASEAN at ng China. Ayon sa ABAC, ang lahat ng ito ay posibleng maging pathways para matupad ang Free Trade Area of the Asia-Pacific o FTAP na napagkasunduan sa APEC 2014 sa Beijing. Cara David, GMA News.